Isa ulit item from Lazada. Ang tagal dumating kasi gustong i-cancel ng seller, defective daw. So ito yung welding pen na ipang-modify ko dun sa DIY spot welder. Check natin kung anong defect. Kumbaga hindi ko siya kinancel, talagang inano ko siya, inintay ko pa rin kahit na ayaw na ipa-deliver nung seller. So siguro syempre since defective unit, wala nang warranty to. Ayan. Ang price ay binayaran ko $299. Almost 300, pero original price talaga nito $480, ganun. Hindi lang ako sure kung anong issue, pero sabi may issue daw to. Meron siyang may clicker, tapos ito yung ikakabit dun sa relay. Para pag pindot mong ganun, automatic na siyang magwe-weld. Hindi ako sure kung ano yung sinasabi niyang defective. Siguro yung clicker, pero check natin kung yung clicker nga yung may problema. So, kasi kadalasan yung mouse kasi ito sa mouse yung clicker niya, yun yung madalas talaga nagkaka-issue na switch, madali siyang masira. Click natin. Okay naman nagana naman delay. Okay naman yung clicker. Ano yung sinasabi ng seller na issue? Salamat ulit seller, at kahit paano pinagbigyan mo yung aking item. Naging 384 siya tuloy ngayon. Ngayon sa show off ko lang tong ginawa kong spot welder para sa mga 18650. Bali siya, battery type na spot weld. Yan, nilagyan ko ng switch. Ito ang ginamit ko dito. Yan. Ito yung mga pang GY6 scooter na starting relay. Kung kayong gagamit nitong mga ganito, patulad nito sa mga motorcycle na Barako o TMX, kasi basura to. Napakababa ng amperahe. Ito sabi, wala nakalagay pero sabi 30 amperes. Pwede na kasi at least lumagpas dun sa amperahe netong battery. Ito kasing battery na to 20 amperes, 12 volts, 20 amperes. So basic lang, basic na basic. Yan, parang pinag-short mo lang tong dalawang wire ng battery from negative to positive terminal na nilagyan mo lang ng relay. Ng relay. Magegets mo na dahil sa itsura pa lang. Malalaman mo na kung paano kinabit. So ginamitan ko nitong aluminum plate. Yan, medyo makapal din siya para syempre mag-extend itong relay dito. Pwede rin dito sa positive terminal, pwede rin naman dito sa negative. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Masabugan kayo, hindi ko kasalanan huwag nyo ako sisisihin, pero sa akin okay itong spot welder na to. So ngayon, since ang hirap hawakan itong ginawa ko, itong contraption na ginawa kong to, ayan, bumili ako sa Lazada ito, welding pen. Meron na siyang switch dito sa loob na papalit dito. So ang gagawin ko na dito, lalagyan ko to ng saksakan na to. Ayan. Tapos ito gagawin ko rin ng saksakan para pwedeng gamitin ko ulit yung luma, pwede kong gamitin dito yung bago. Kasi ito may switch na once na pindutin mo to, etong spot welder, para nag-serve as trigger katulad nito. Ito may trigger na rin sa loob. Yung katulad ng mga nilalagay na clicker dun sa mouse. Yan tumutunog yan. Yan, meron siyang mouse clicker dito sa loob. Once mapindot yan, mag-short to, iso-switch niya tong relay. Yan. Medyo matigas siya. Tatry natin ito yung gamitin na spot welder sa halip na itong isang to.
Ito walang problema dito kahit magkapalit kayo ng ano, ng polarity. Kasi non-polar naman talaga yan. Sakto. O ngayon, pag na-trigger yan, yun o. Mas madali siya ngayon. Try natin. Dikit agad. Ganda. Lo. Oh, no, 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 no. Parang may kailangan tayong i-modify dito. So, eto na solve ko na yung issue nung ayaw siyang dumikit kasi sobrang diin. Masyado kasing makapal itong spring na nakalagay. Parang naiipit siya masyado. Tapos napansin ko sa sobrang tigas nitong dalawang spring na to, yun yung nangyari do sa ulo ng battery. Nagde-dent siya. Halos humukay siya. So ngayon, pinalitan ko siya ng mas malambot na spring. Ito, yung spring ng mga carbon sa mga power tools. Tinanggal ko yan. Tapos ito, yung nakuha ko. Madali lang naman siyang ikabit. Ang pagkakabit lang ng spring nito, pagpapalitan mo, kung gusto mo ipalit ulit yung dati, ayan lang, oh. Kaya angat mo lang ganyan, oh. Ayan. Tapos balik ulit. Ayan. Oh, so, mas soft touch siya ngayon. Yung switch dito nakakontak sa isa. Itong isa, ano lang siya, assistant lang siya. Yan. O, di ba? Dikit agad. Ayos. Effective. Medyo namblema ako sa spring na to, napaisip ako eh. Nanghihinayang din naman ako, so itatabi ko na lang to. Madali lang maghanap ng spring. Basta hanap lang kayo ng ganito, mga ano, yung carbon ng power tools. Tanggalin nyo. Mura lang naman yung mga mumurahin lang. O kaya yung mga used, yung mga pinaggamitan. So yan, mas madali na tayo makakapag spot weld ngayon. Saglit lang, dikit na. O, ito pa, pagdidikitin na natin. Oh, mas madali. Oh, ha? Smooth. Yan. Ayos. Oh, tapusin na natin kahit na ano lang to. Demo lang. Ito kasi, yung kabila, yung mas mahirap dikitan. Dahil, syempre, makikita nyo, para siyang heatsink dahil yung bakal niya nakapalibot do sa body. Kaya ito yung pinakamahirap. Lalo na pag yung panghinang lang yung gagamitin nyo. Oh, dalawang spot lang. Ayos. Super super strong. Huwag nyo lang kakatagalan ng ang press kasi baka mabutas naman yung battery nyo. Ganyan lang. Pwede nga bilisan eh. Ngayon, ganun lang, pwede na. Dikit agad. Diba? Ayun, effective yung DIY natin, guys. Sulit. Dati kasi nung ito yung gamit ko, pag nakakadaming spot weld na ako, mararamdaman ko talaga yung init. Halos mapaso na ako dito. Yan, mapapansin nyo, may burn mark na yung... Ay, nasolve ko rin yung issue. Kanina, halos hindi tayo makapag spot weld no?
dahil lang dito. Ang kagandahan din kasi sa battery method na to ng spot weld, kahit ganong kakapal, kayang-kaya niya. Basta't kaya na tong amperahin itong battery, kayang-kaya. 20 amperes yung gamit ko. Yan. At saka ito nga pala, itong spot weld na to, hindi ko inimbento to, guys. Nakita ko na rin to sa YouTube foreign vlogger na nag-experiment dito. Tapos sinubukan ko. Tinry ko kung effective nga yung ginawa niya. So, nung tinulad ko, mas maganda nga yung setup niya kasi grabe, halos 6 gauge yung wire niya, doble nito yung taba. Kung iisipin mo, sa ganito na 20 AH, ang gamit niya nga doon 12 AH pa. Pero sa ganito kasi na 20 AH, tapos gagawin mong ganong kataba, parang medyo over kasi tingnan nyo naman ang screw nito ng battery, di ba? Ang liit-liit lang ng tornilyo niya, halos nasa gauge ano lang to. Kung di ako nagkamali, parang 18 eh. Sobrang liit ng tornilyo. Di bottleneck yun. Kung sabihin natin na hindi man uminit yung wire niya, mapuputol yung dito. Mapuputol yung nut niya dito sa battery. Unless yung battery, katulad sa mga motorcycle, yung makakapal talaga, yung matataba na tingga. So dito, masayang-masaya na ako. Sulit, kahit yung makapal, kayang-kaya niya talagang i-spot. Pag manipis, kahit manipis naman, ganun lang. Yung high speed lang. Yan. So, okay. Sulit talaga, guys. Hindi ko sinabing itry nyo to, pero kung magta-try kayo ng ganito, make sure na marunong kayo magkalikot at saka huwag kayong gagamit ng starting relay ng motor na mababa yung amperahe. Ang hirap maghanap ng mga ganito, yung original, kasi kadalasan mapabili mo na sa mga motorcycle shop. Puro mga andaling masira. Mas maganda, makakuha kayo dun sa mga lumang scooter. Sa mga junkyard. Ito kung tutusin, galing to do sa lumang scooter ko, siguro mga model 2004 pa ata yun. Sinalvage ko lang to doon. Tapos makakakuha kayo sa mga halos mahihingi nyo lang to sa mga junk shop. Basta gumagana pa. Bihira naman to nasisira, lalo yung mga luma. Kaya mas maganda ng siguro kung bibili kayo, huwag nyo tipirin. Huwag kayong bibili na mumurahin ganito. Dapat mataas yung amps. Kung maaari nga 40 amperes pataas. Depende sa battery nyo. So, tulad nito, 20 amperes o 20 AH. Tapos ito daw sabi, 30 to 35. Siyempre, mas maganda, mas mataas yung amps nitong relay kesa sa battery. Para hindi siya dumikit. Kasi kadalasan yan, pag once na trigger yan ganun, tapos nag-short, siyempre, kaya siya nag-i-stick dahil magso-short siya dito eh. Mangyayari, minsan didikit dito, magdidikit yung copper, yung contact niya doon sa loob. Since ito original pa, talagang hindi siya nagdidikit, tsaka hindi siya umiinit, mataas yung true rated talaga siya. So yun lang yung ating demonstration nito. Sulit, guys, ayos din pala to. Tsaka yun nga, yung sa spring, hindi advisable yung ganitong katigas, sobra to. Siguro kung ang gagamitin yung transformer ng microwave, pwede, kaso medyo risky din eh, dahil sa sobrang tigas nito. Dahil ito nga, napansin ko, ito branded na yung battery na to, umaano siya talaga, yung nagde-dent halos sa sobrang tigas nitong tag dito ng spring na to, maano sa dumadasto doon sa niya, sa ulo na tong battery, na hindi dapat ganun. Kasi lalo pag mas mataas dito yung amperaheng ginamit mo, sigurado tatagos yung tag doon, sa sobrang diin tatagos yung init o yung kuryente dun sa barrel ng battery. Kaya maaaring masira yung battery o kaya mag-leak. So, yun lang, guys. Sulit. And thanks for watching and please subscribe to my channel. Bye-bye.